Tahimik ang gabi, maliban sa marahang patak ng ulan na tumatama sa bubong ng isang maliit na post office. Ang malamig na simoy ng hangin ay may dalang halimuyak ng basang lupa at daga. Nakahawak si Maya sa isang medyo gusot na sobre habang nakatayo sa labas. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Halos marinig niya ito. 100 beses na niyang sinulat sa isik ang liham na ito. Pero ngayong gabi, bibitawan na niya ito sa wakas. Kung mababasa ito ni Liam, magbabago ang lahat. Pumikit siya, huminga ng malalim, at dahan-dahang inihulog ang liham sa lumang-pulang postbot. Mahina niyang bumulong, sana makarating ito sa kanya. Lumaki si Maya sa isang maliit na bayan malapit sa baybayin, tahimik, payapa, at lahat ay magkakakilala. At sa buhay na iyon, nandoon si Liam. Siya ang kababata niya. Magkasama silang umaakyat sa puno, naghahagisan ng bato sa dagat, at nangangarap sa ilalim ng mga bituin. Lahat ng tao sa paligid nila ay naniniwalang itinadhana na silang dalawa, kahit wala pa silang nasasabi sa isa't isa. Si Liam ay kabaligtaran ni Maya. Siya ay maingay, masigla, at nangangarap na makita ang mundo. Si Maya naman ay kontento sa pananatili. Mahilig siya sa tunog ng mga alon, sa amoy ng lutong bahay, at sa ginhawang hatid ng pamilya. Pero higit sa lahat, mahal niya si Liam. Pagkatapos ng high school, nakatanggap si Liam ng scholarship sa lungsod. Sa huling gabi, bago siya umalis, nagkita sila sa ilalim ng malaking puno ng mangga, ang lugar ng lahat ng kanilang alaala. Gustong sabihin ni Maya ang totoo, huwag kang umalis. Mahal kita, pero nanatiling tahimik ang kanyang labi. Sa halip, ngumiti siya at nagsabing, ingat ka. Umingin si Liam at nangakong, kahit gaano kalayo, babalik ako. Nagyakap sila, isang yakap na nagsasabi ng lahat ng hindi mabigkas ng mga salita. Nang umalis si Liam, tumahimik ang buong bayan. Sinubukan ni Maya na mamuhay ng normal, pero bawat lugar ay palala ng kanya. Bawat puno ng mangga, bawat bangko, bawat gabi sa ilalim ng bituin, lahat may mukha ni Liam. Lumipas ang mga buwan. Nagpapadala si Liam ng maikling mensahe, linggo-linggo, tungkol sa buhay sa lungsod, sa mga kaibigan, sa klase. Palaging maikli rin ang tugon ni Maya. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo lang lumalalim ang damdamin. Isang gabi, sa tabi ng bintana, sinimulan niyang sulatin ang liham. Ibinuhos niya ang lahat, bawat alaala, bawat damdamin, bawat tibok ng puso. Sinulat niya kung gaano siya kasaya kapag nakikita itong nakangiti, kung gaano niya ito kamahal, at kung gaano niya itong hinahana. Nang matapos, niyakap niya ang liham at tahimik na umiyak. Kinabukasan, sa gitna ng ulan, naglakad siya patungo sa post office at ipinadala ito. Kung malalaman niya, baka bumalik siya, sabi niya sa sarili. Pero hindi kailanman nakarating ang liham. Walang sagot si Liam. Lumipas ang mga araw, linggo, buwan. Walang dumating. Walang mense. Walang bisita. Katahimikan lamang. Unti-unti, pinilit ni Maya ang sarili na paniwalaan. Huli na siya. Na baka nakalimutan na siya nito. 3 taon ang lumipas. Nagtrabaho siya sa lokal na aklatan. Tahimik ang kanyang mga araw. Puno ng libro at alaala. Hindi na siya katulad ng dati, palangiti, masigla. Hanggang isang hapon, habang kumukulay kahel ang langit, may pamilyar na aninong pumasok sa pinto. Si Liam. Mas matangkad, mas matured, pero pareho pa rin ang ngiti. Tumigil ang oras. Dahan-dahan siyang lumapit. Maya, mahinahon at pamilyar pa rin ang boses nito. Bumalik ka, mahina niyang tugon. Bumalik ako noong 1 linggo, sabi niya. Gusto kitang makita muna. Akala ko galit ka sa akin. Galit? Bakit? Hinintay kong may sabihin ka bago ako umalis. Sabi niya habang nakatingin sa sahig. Akala ko, wala kang nararamdaman. Kaya sinubukan kong kalimutan.
Pero hindi ko kaya. Hinintay ko ang isang bagay na hindi kailanman dumating. Tumigil si Maya. Ang liham. Nagpadala ako ng sulat. Mahinang sabi niya. Sulat. Wala akong natanggap kahit isa. Mabilis ang tibok ng puso niya. Naalala niya ang lumang kusbot. Umakbo siya palabas ng aklatan. Sumunod si Liam, naguguluhan. Pagdating nila sa lumang post office, sarado na ito. Inabando na taon na ang nakalipas. Binuksan niya ang kalawangin na pinto ng postbot. At doon, natagpuan niya ang lumang sobre, natatakpan ng alikabo. Hawak niya ito ng nanginginig. Ito ang sulat. Muling bumuhos ang ulan. Tulad ng gabing iyon. Inabot niya ito kay Liam. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa. Nang mabasa niya ang huling linya, "Mahal kita, Liam." Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Maya, nanginginig ang boses niya. Kung nabasa ko lang ito noon, hindi ako alis nang wala ka. Akala ko kasi, huli na. Bulong ni Maya. Lumapis si Liam, basang-basa sa ulan. Hindi ako tumigil sa paghihintay. Yumakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila at pag-ibig na hindi kailanman nawala. Ang liham na muntik nang sumira sa kanila, ngayon ang siyang muling naglapit. Kinabukasan, bumalik sila sa puno ng mangga. Umupo sa ilalim nito, tumatawa at umiiyak ng sabay. 3 taon ang nasayang dahil sa isang liham. Pero ngayong magkasama na sila, may panibagong simula. Umingin si Maya kay Liam. Huwag ka nang aalis. Ngumiti si Liam. Hindi na. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi napahimik ang bayan.